Sa loob ng maraming taon, ginampanan ko ang papel ng ilaw ng tahanan. Ako ang namamahala sa badyet, ang nagpapanatiling perpekto ng bahay, maging ang pagbabayad para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ngunit para sa kanila, ako ay isa lamang anino, isang bagay na hindi nila pinapansin. Hanggang sa araw na napagdesisyunan nila, natapos na ang silbi ko. Ang pakiramdam na nag-iisa ka sa sarili mong tahanan, at sila ay walang pakialam. Umalis ako na tanging bag ko lang ang dala, ngunit hindi nila alam. Kabanata 1, ang Santos na pamilya. Ako, isang anino. Ang pangalan ko ay Maria Santos. Ngayon, 36 na ako. Pero maraming taon na rin ang lumipas. 20 taon mula nang ako ay itakwil ng sarili kong mga magulang. Lahat nagsimula sa isang malaking pagkakamali, sabi nila. Isang pagkakamali na nagdulot ng malaking kahihiyan sa kanila. Sa Manila, kilala ang pangalang Santos. Si tatay, si Ricardo Santos, ay may pinagkakatiwalaang pangalan sa negosyo ng real estate. Ang aming tahanan, malaki at marangya sa isang eksklusibong subdivision, ay simbolo ng kanilang tagumpay. Si nanay, si Diana Santos, ay hindi nagpapahuli. Siya ang presidente ng Parent-Teacher Association sa prestihiyosong paaralan kung saan ako nag-aral, ang St. Catherine's Academy. Linggo-linggo, kami ang nasa unang hanay ng simbahan, nakaayos ang mga damit, perpekto sa paningin ng lahat. Ang perpektong pamilya, tawag nila sa amin. Pero sa likod ng mga pader na iyon, sa likod ng mga ngiti at mga piking pagbati, iba ang kwento. Ang aking panganay na kapatid, si Nolan, ay matalino. Nasa medical school siya noon, pinagpapatuloy ang pangarap na maging doktor. Siya ang ipinagmamalaki ng lahat, ang lalaking magdadala ng pangalan ng mga Santos sa hinaharap. Ang bunso, si Carla, ang aking ate, ay simple at maganda. Nag-aaral din siya noon para maging guro. Siya ang tipo na hindi bumabasag ng ulo, palaging sumusunod. At ako ang tinatawag nilang ang sorpresang regalo. Pinanganak ako nang malaki na ang edad ni nanay, pagkatapos niyang isipin na tapos na siya sa lahat ng anak. 6 na taon ang pagitan namin ni Carla. Sa tingin ko, hindi niya ako napatawad. Para bang sinalubong ko ang kanyang mga plano, ang kanyang katahimikan. May mga maliliit na bagay noon na para bang ordinaryo lang. Sa mga family picture na nakalagay sa sala, laging naroon ang mga litrato ni Nolan at Carla mula pagkabata nila. Ang akin? Minsan lang, o kung minsan, wala talaga. Sa hapagkainan, ang usapan ay tungkol sa mga pasyente ni Nolan o sa mga estudyante ni Carla. Kapag nabanggit ko naman ang aking mga marka sa paaralan, na minsan ay nakakakuha rin ako ng mataas na grado, ang sagot lang ni tatay ay, "Mabuti niyan, Maria," habang nakatingin kay Nolan. Wala man lang pagkilala. Para bang ang mga nagawa ko ay hindi kasing halaga ng sa kanila. Natutunan ko noon, ang maging maliit, ang hindi humihingi ng marami, ang hindi mangailangan ng marami, para hindi mapansin, para hindi makadagdag sa problema. Si tatay, may paborito siyang kasabihan. Madalas niya itong sabihin sa bawat pagtitipon ng pamilya o kahit sa mga bisita nila. Ang reputasyon, sabi niya, ay 20 taon ang binubuo at 5 minuto lang para masira. Noon, hindi ko naiintindihan. Pero kalaunan, malalaman ko kung gaano katumpak ang mga salitang iyon. At ako ang magiging 5 minutong iyon. Sa kabila ng lahat ng ito, mayroon akong lihim na tagpuan. Ang public library sa sentro ng Maynila. Para sa akin, ang lugar na iyon ay parang isang santuwaryo. Doon, walang naghahambing sa akin kina Nolan at Carla. Walang nagpapaalala sa akin ng mga bagay na hindi ko kayang gawin. 3 beses sa isang linggo, pupunta ako doon. Sabi ko, mag-aaral. Pero ang totoo, doon lang ako humihinga. Doon ko nakilala si Jose Rizal. Hindi siya taga St. Catherine's. Taga Jefferson High siya, isang public school. Isang lugar na hindi man lang kinikilala ng mga magulang ko. Si Jose, 17 din noon, nagtatrabaho sa auto repair shop ng kanyang tito Alex. Mayroon siyang mga mata na ang pinakamabait na mga mata na nakita ko.
Nakita niya akong umiiyak noon sa seksyon ng biography. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro dahil sa pagkalimot na naman ni nanay na sunduin ako mula sa paaralan, pangatlong beses na iyon sa buwang iyon. "Hoy!" sabi niya at umupo sa harap ko. "Ayos ka lang ba?" Minsan lang may nagtanong sa akin yan noon. Minsan lang talaga. Nagsimula kaming mag-usap. Lihim. Naging kami. 2 buwan. Si Jose, siya yung unang lalaking nagparamdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Siya yung unang nagpakita na may halaga ako, na ako ay isang tao na dapat maalala. Dumating ang isang araw sa Oktubre ng taong 2004. Nakatayo ako sa banyo ng isang gas station malapit sa school. Hawak ko ang isang pregnancy test. 2 pulang guhit. Hindi mapakali ang mga kamay ko. Kailangan kong sabihin kay Jose. Nang sabihin ko sa kanya, hindi siya nag-alangan. Hindi siya nagbigay ng dahilan para tumakbo. Hinawakan niya ang mga kamay ko at sinabi, "Maria, tayo na ang bahala dito. Hindi ka nag-iisa." Gusto ko siyang paniwalaan. Sa puso ko, naniniwala ako. Pero kilala ko ang mga magulang ko. Alam ko ang kanilang pagpapahalaga sa pangalan. Alam kong ang unang itatanong nila ay hindi kung okay ka ba, kundi ano ang sasabihin ng mga tao. Nagdesisyon akong sabihin sa kanila sa hapagkainan sa araw ng linggo. Hindi ko alam noon na iyon na pala ang huling hapagkainan ko sa bahay na iyon. Linggo, Nobyembre 14, 2004, mga bandang 7:00 ng gabi. Naalala ko pa ang lasa ng overcooked na roast beef. Naghahanap ako ng lakas ng loob para magsalita habang si tatay ay nagrereklamo tungkol sa isang property dispute at si nanay naman ay nagtutuos na kung sinong pamilya ang aanyayahan sa Christmas gala ng simbahan. Mayroon akong sasabihin. Natahimik ang buong hapag. 4 na pares ng mata ang tumingin sa akin. Sina tatay, si nanay, si Nolan na umuwi para sa weekend, at si Carla na bisita mula sa kolehiyo. 8 linggo na ang aking pagbubuntis. Hindi ko na ito kayang itago pa. Ako po ay buntis. Parang may bumagsak na kutsara sa pinggan ni nanay. Si tatay hindi gumalaw. Sino ang ama? Ang boses ni tatay parang yelo. Taga St. Catherine's ba? May kakilala tayo? Si Jose Rizal po. Nag-aaral siya sa Jefferson High. Nagtatrabaho siya sa isang auto repair shop ng kanyang tiyuhin. Ang mukha ni nanay ay parang nawalan ng kulay. Isang lalaking taga-public school ang kinakareer mo? Maganda siyang tao, nay. Galing din siya sa mabuting pamilya. Pinutol ako ni tatay. Ano ang trabaho ng ama niya? Nakikitira siya sa kanyang tiyuhin. Nagtatrabaho sa auto shop. Ang katahimikan pagkatapos noon ay tumagal ng eksaktong 11 segundo. Binilang ko. Tapos, tumayo si tatay. Hindi mo yan itatago. Ricardo, nagsimula si nanay. Hindi niya sisirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumingin siya sa akin na parang isa akong dumi. Isang bagay na kailangang tanggalin. Kung itatago mo ang sanggol na yan, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Bago mag-10:00 ng gabi, nakatayo na ako sa may pintuan. Isang maliit na suitcase sa tabi ko. Basang-basa ang aking damit sa ulan. Si nanay ang nagbukas ng pinto at siya ang nagturo palabas. Hindi si tatay, si nanay. Sina Nolan at Carla nakatingin mula sa bintana sa itaas. Wala sa kanilang bumaba. Sa isang payphone sa gas station sa Mulberry Street, tinawagan ko si Jose. Nanginginig ang mga kamay ko, halos hindi ko maabot ang mga numero. Sa pangalawang ring, sinagot niya. Maria, anong problema? Itinapon nila ako palabas. 20 minuto pa lang ang lumipas, dumating na ang truck ng Tito Alex niya. Bumaba si Jose, binalot ako sa jacket niya, at niyakap ako habang ako ay umiiyak sa dibdib niya. Andito lang ako, Maria, sabi niya. Andito lang ako. Wala kaming plano. Mayroon lang kaming mga 300 piso sa aming bulsa. Isang lumang sasakyan na sira na ang preno. At walang mapupuntahan. Doon dumating si Lola Margaret Torres. Ang kapitbahay namin, 3 bahay ang layo mula sa amin. 62 taong gulang, retiradong guro. Siya lang ang tao sa aming kalsada na hindi tinatrato si tatay na parang hari ng lugar. Nakita niya ako mula sa kanyang bintana, nakatayo sa gitna ng ulan. Nakita niya ang lahat.
Pwede kang tumira sa akin, sabi niya nang kumatok ako sa pinto niya, halos 10:00 ng gabi. Kahit gaano mo pa kailangan, 2 linggo. Doon lang kami sa guest room ni Lola Margaret bago nakahanap si Jose ng isang maliit na apartment para sa amin sa Seattle. 425 dolyar ang renta kada buwan. Nasa ibabaw ito ng isang laundry shop na amoy bleach at pag-asa na lumana. Habang nagaganap ang lahat ng ito, ang aking mga magulang, hindi sila natulog. Ang kanilang abogado, naghanda na ng mga papeles. Alam ko kasi ibinadya ni tatay sa akin ang isang kopya 3 araw pagkatapos akong itapon. Certified mail. Kailangan ng pirma. Para bang isang business transaction lang. Nakasaad doon na si Maria Santos ay isinusuko ang lahat ng karapatan sa mana at ang pamilya Santos ay walang anumang obligasyon, legal man o moral, sa kanya o sa sino mang magiging anak niya. Akin pa rin ang papel na iyon. 20 taon ko na itong hawak. Naging mahirap ang bawat araw. Pero hindi ako sumuko. Hindi ko hahayaang masira ang buhay ko dahil sa kanila. Hindi ko hahayaang masira ang buhay ng anak ko dahil sa kanila. Kabanata 2, ang hindi inaasahang pag-ibig at ang balitang nagpabago sa lahat. Ang dating buhay ko sa bahay ng mga Santos, puno ng pader. Mga pader na hindi mo makita pero nararamdaman mo. Pader ng katahimikan, pader ng pagtingin na parang wala kang halaga. Napakaraming beses kong ninais na maglaho na lang para akong multo sa sarili kong tahanan. Kaya naman, ang library, ito ang aking kanlungan. Hindi para sa mga libro lang, kundi para sa paghinga. Para sa sarili kong espasyo, 3 beses sa isang linggo, doon ako napupunta. Kunwari mag-aaral, pero ang totoo, doon lang ako nakakaramdam na ako ay ako. Hindi ako ang anak ni Ricardo at Diana Santos na may perpektong reputasyon. Hindi ako ang kapatid na laging nasa anino ng iba. Ako lang si Maria. Doon ko nakilala si Jose. Siya ay taga-ibang mundo. Alam ko agad. Taga-public school. Siya si Jose Rizal. Kahit ang pangalan niya parang may bigat. May dating. Nagtatrabaho siya sa auto repair shop ng kanyang tito Alex. Makapalang mga kamay niya. Pero ang mga mata niya, ang pinakamabait. Sabi nga nila, sa mata mo makikita ang tunay na kulay ng isang tao. Kay Jose, nakakakita ako ng kabutihan. Naalala ko ang unang pagkakataon na napansin niya ako. Nakaupo lang ako sa isang sulok, nagbabasa ng libro na hindi ko naman maintindihan. Umiiyak pala ako. Hindi ko namalayan. Siguro dahil sa pagkalimot na naman ni nanay na sunduin ako mula sa school. 3 beses na iyon sa buwang iyon. Nakakababa ng loob. "Hoy!" sabi niya, tapos umupo sa tapat ko. "Ayos ka lang ba?" Parang tumigil ang mundo ko. May nagtanong. May nagtanong kung ayos lang ako. Hindi na consider na anak siya o kapatid na dapat protektahan. Basta, ako lang, Maria, nakakatuwa, nakakagaan. Mula noon, nagtagpo kami ulit at ulit. Sa library, sa park. Minsan, nagkakasalubong kami sa daan pa uwi. Naging magkaibigan kami. Hindi ko sinabi sa kanya noon na may problema ako sa pamilya. Ayoko. Ayokong isipin niya na kawawa ako. Gusto kong maging malakas sa harap niya. Gusto kong makita niya na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Pero si Jose, parang alam niya. Hindi niya tinatanong, pero nararamdaman ko na naiintindihan niya ako. Malumanay siya. Mapagpasensya. Sa piling niya, nararamdaman ko na ako ay mahalaga. Na ako ay isang tao na may halaga. Hindi ko naranasan yun sa bahay namin. Ang pakiramdam na may nakakakita sa iyo. May nakakakilala sa iyo. Naging kami. Lihim. Alam naman natin, mahigpit ang mga magulang ko. Ang kanilang reputasyon. Ang kanilang pag-aalala sa sasabihin ng mga tao. Hindi nila matatanggap ang isang lalaking galing sa public school na nagtatrabaho lang sa auto shop. Sigurado akong iyon ang una at huling tanong nila. Sino siya? Ano ang trabaho ng pamilya niya? Kaya naman, itinago namin ang lahat. Masaya kami. Kahit simple lang ang buhay namin noon ni Jose, masaya ako. Ang mga date namin, hindi magarbo. Minsan, naglalakad lang kami sa Luneta Park. Minsan, nanonood kami ng pelikula sa sinehang hindi masyadong mahal. Masaya na ako doon.
Masaya na ako nakasama siya. Para sa akin, iyon ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Tapos, dumating ang araw na yon. Oktubre, mga bandang hapon, pauwi na ako mula sa school. Huminto ako sa isang gas station. Kailangan ko lang malaman ang pregnancy test. Hawak ko sa aking nanginginig na mga kamay. 2 pulang guhit, parang bumagsak ang mundo ko. Natakot ako, sobrang natakot. Hindi dahil kay Jose. Alam kong hindi siya tatakbo. Alam kong haharapin niya ito kasama ko. Ang takot ko ay para sa aking sarili, para sa kanya, para sa magiging anak namin. Ano ang gagawin ng mga magulang ko? Pinilit kong kumalma. Kailangan kong sabihin kay Jose. Kahit natakot ako, alam kong siya ang unang dapat makaalam. Jose, sabi ko, halos hindi ko mabigkas ang pangalan niya. Nasa isang park kami noon, malapit sa library. Nakaupo kami sa bench, hawak-hawak ang mga kamay namin. May sasabihin ako sa iyo. Nakita niya ang takot sa mga mata ko. Naramdaman niya ang panginginig ng aking mga kamay. Maria, anong nangyari? Ako ay buntis. Sa isang iglap, akala ko'y tatakbo na siya. Akala ko'y magdadahilan siya. Akala ko'y Kabanata 3, ang huling hapunan, ang pader na bato, at ang pagpili. Ang mga salita ko kanina, parang hindi ko napagtanto kung gaano kabigat ang mga iyon. Buntis ako. At si Jose, ang mabait kong Jose, hindi siya nagbago. Hindi siya umatras. Hinawakan lang niya ang mga kamay ko. Maria, sabi niya, mahinahon, pero may determinasyon sa boses niya. Nandito lang ako, kahit anong mangyari. Ang mga salitang iyon, yun ang nagbigay sa akin ng lakas noon. Ang lakas na kailangan ko para harapin ang susunod na hakbang. Ang pinakamahirap na hakbang. Ang pagharap sa kanila. Sa mga magulang ko, alam ko na hindi ito magiging madali. Alam ko na ang una nilang iisipin ay hindi ang kalagayan ko, kundi ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang sasabihin ng mga tao. Nagdesisyon akong sabihin sa kanila sa hapagkainan, sa araw ng linggo. Ang araw na kaming lahat ay kumpleto sa bahay. Ang araw na dapat sana ay tahimik at payapa. Pero alam ko na magiging iba ito. Naalala ko pa ang lahat. Ang lasa ng inihaw na baboy na medyo overcooked. Ang amoy ng kanin na bagong saing. Lahat ng maliliit na detalye. Nakaupo kami sa aming malaking hapagkainan. Si tatay, si nanay, si Nolan na umuwi mula sa kanyang pag-aaral, at si Carla na bisita mula sa kolehiyo. Ang lahat ay kumakain. Normal na usapan. Tungkol sa negosyo ni tatay. Tungkol sa mga estudyante ni Carla. Tapos, huminto ako. Huminga ako ng malalim. Mayroon po akong sasabihin, sabi ko. Natahimik ang lahat. Ang mga kutsara at tinidor ay napahinto sa ere. 4 na pares ng mata ang tumingin sa akin. Sina tatay, si nanay, si Nolan, si Carla. Napalunok ako. Ang puso ko, parang gusto nang lumabas sa dibdib ko. Ako po ay, pinilit kong sabihin. Ang boses ko, parang mahina, nanginginig. Buntis, ang sumunod na sandali, parang isang walang katapusang katahimikan. Ang tunog ng orasan sa dingding ay parang bumibingi sa pandinig ko. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni nanay. Mula sa pagiging kalmado, parang nabigla siya. Nalaglag ang kutsara sa pinggan niya. Si tatay, hindi siya gumalaw. Parang rebulto, nakatingin lang sa akin. Walang emosyon, walang pagkabigla, parang galit na galit. Sino ang ama? Ang boses ni tatay, malamig, parang yelo. Hindi mo mahahanap ang kahit na anong init doon. Taga St. Catherine's ba? May kakilala tayo? Iyon ang unang pumasok sa isip niya. Hindi kung paano ako tutulungan. Hindi kung paano ako poprotektahan. Kundi kung sino ang lalaking ito. Kung taga saan siya. Kung pasok ba siya sa standard nila. Si Jose Rizal po, sabi ko, tinatapangan ang sarili. Tinig ko na medyo mas malakas na ngayon. Nag-aaral siya sa Jefferson High. Nagtatrabaho siya sa isang auto repair shop ng kanyang tiyuhin. Doon ko nakita ang pagbabago sa mukha ni nanay.
parang nawalan siya ng kulay. Ang dati niyang makapal na kilay, parang nagsalubong. Narinig ko ang paghinga ni tatay. Mabigat. At pagkatapos, isang lalaking taga-public school ang kinakareer mo? Sabi niya, mas malamig pa kaysa kanina. Maganda siyang tao, Nay. Pilit kong ipagtanggol si Jose. Galing din siya sa mabuting pamilya. Ano ang trabaho ng ama niya? Biglang sabi ni tatay. Hindi na niya pinansin ang sinabi ko tungkol sa mabuting pamilya. Para bang ang trabaho lang ng ama ang mahalaga. Nakikitira siya sa kanyang tiyuhin, nagtatrabaho sa auto shop. Lalong tumalim ang tingin ni tatay. Parang hinuhusgahan niya si Jose. Hinuhusgahan niya ang pamilya ni Jose. At hinuhusgahan niya ako dahil pinili ko siya. Ang katahimikan pagkatapos noon ay mas mabigat pa kaysa sa kanina. Parang may bumibigat na ulap sa silid. Binilang ko. 11 segundo, mahaba para sa isang katahimikan. Pagkatapos, tumayo si tatay. Ang kanyang upuan ay umugong sa sahig. Nakatingin siya sa akin, hindi sa nanay niya, hindi sa anak niya, sa isang estranghero. Hindi mo yan itatago. Ang mga salitang iyon, parang suntok sa sikmura. Ricardo, nagsimula si nanay, parang nagulat sa tapang ni tatay. O baka nagulat siya sa magiging desisyon. Hindi niya sisirain ang lahat ng pinaghirapan natin. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, puno ng galit, puno ng pagkadismaya. Kung itatago mo ang sanggol na yan, Maria, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito, napakapit ako sa gilid ng mesa. Parang gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong magmakaawa. Pero ang mga salita niya, parang pader na bato. Hindi matitinag, hindi mababago. Nagsimulang magsalita si nanay, pero hindi para ipagtanggol ako, hindi para sabihing mali si tatay. Maria, sabi niya, ang boses niya ay mahina pero matigas. Isipin mo ang iyong kinabukasan, isipin mo ang iyong pangalan, isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Alam ko na, ang kanilang pinakamahalaga, ang reputasyon, ang para sa akin, hindi para sa iyo. Naramdaman ko ang pagtulo ng aking mga luha. Pero hindi na ako umiyak ng malakas. Hindi na ako sumigaw. Parang nanigas ang puso ko. Naramdaman ko ang lamig na galing sa kanila. Ang lamig na nanggagaling sa pagiging hindi bahagi. Tumayo ako, dahan-dahan. Ang lahat ng pagkain sa pinggan ko ay hindi ko nagalaw. Hinawakan ko ang bag ko. Alam ko na ang kailangan kong gawin, kahit mahirap, kahit masakit. Sige po, sabi ko. Ang boses ko, kalmado na ngayon, siguro dahil sa pagiging manhid. O siguro dahil sa pagtanggap. Kung iyon po ang desisyon ninyo, hindi ako lumingon pa. Alam ko na sa bawat hakbang ko papalayo, mas lalo lang silang magiging masaya. Dahil natanggal na nila ang problema, ang kahihiyan. Nasa pintuan na ako. Nakita ko ang mga mata ni nanay. Mayroon doon na parang pagsisisi? O baka pagtataka lang? Hindi ko alam. Hindi ko na inintindi. Binuksan niya ang pinto. Hindi siya nagsalita. Pero ang kilos niya, alam ko na. Sa labas bumubuhos ang ulan. Madilim na ang langit. Malamig, nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ang aking maliit na bag. Walang maleta, walang kahit anong gamit, tanging ang damit na suot ko. At ang mga luha na ngayon ay nahahaluan na ng ulan sa aking pisngi. Bumaba ako sa hagdan. Nakita ko ang mga ilaw ng sasakyan nila tatay sa garahe. Nakita ko ang refleksyon ng mga ilaw sa basang kalsada. Naisip ko, sana pala hindi na lang ako humingi ng tawad noon. Sana pala hindi na lang ako naging ganito. Pero huli na ang lahat. Ang mga salita ni tatay, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Parang mga bakal na bumaba sa akin. Bato, matigas, walang awa. Nakatayo lang ako doon. Sa gitna ng ulan, walang mapupuntahan, walang matatakbuhan. Alam ko lang, kailangan kong tawagan si Jose. Siya na lang ang natitira. Ang pag-asa ko, ang aking bagong pamilya. Ang mga salitang iyon, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito, parang bumabalik-balik sa aking isipan. Paulit-ulit, paulit-ulit. Hanggang sa ang tunog ng ulan ay tila sumasabay na sa tibok ng aking puso. Bumibingi.
nagpaparamdam ng kawalan. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, isang bagay ang malinaw. Kailangan kong mabuhay para sa aking sarili at para sa maliit na buhay na nasa sinapupunan ko. Kailangan kong maging malakas. Kahit na ang lahat ng aking pinagkatiwalaan ay biglang nawala, parang bula. Ang pagpili na iyon, ang pagpili na iligtas ang aking anak, iyon ang simula ng lahat. Ang simula ng bagong Maria. Ang simula ng paglaban. Ang simula ng pagbangon. Kahit na sa gitna ng ulan. Kahit na mag-isa. Kabanata 4, ang gabing iyon, ang ulan, ang isang maliit na maleta, at ang bagong simula. Nakatayo ako sa labas ng dating tahanan ko. Ang ulan ay bumabagsak na parang walang katapusan, malamig. At ang tanging kasama ko ay ang isang maliit na maleta. Ang lamig na nararamdaman ko ay hindi lang galing sa ulan, kundi sa loob ko, sa puso ko. Ang mga salita ni tatay, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Para bang narinig ko pa rin ang mga iyon kahit napalayo na ang sasakyan nila. Naiwan ako doon, mag-isa, nasa gitna ng gabi. Walang matatakbuhan, saan ako pupunta, ano ang gagawin ko? Ang mga tanong na iyon ay parang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Parang sirang plaka. Pero sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang bagay ang naisip ko. Si Jose. Kailangan kong tawagan si Jose. Siya na lang ang natitirang pag-asa ko, ang aking sandalan. Sa gitna ng aking takot, sa gitna ng aking pagkalito, naglakad ako papunta sa pinakamalapit na payphone. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinadial ko ang numero niya. Bawat segundo na parang walang katapusan. Nang sagutin niya, parang gusto kong umiyak ulit. Maria, anong nangyari? Tanong niya. Agad na naramdaman ang pagkabahala sa boses ko. Bakit ka umiiyak? Jose, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan at sa paghikbi ko. Itinapon nila ako palabas. Wala akong mapupuntahan. Hindi siya nagtanong pa. Hindi siya nagdahilan. Ang narinig ko lang ay ang tunog ng pagmamadali sa linya. Hintayin mo ako diyan, Maria. Huwag kang aalis. Tapos binabaan na niya ako. Hindi nagtagal, mga 20 minuto siguro, isang truck ang huminto sa tabi ko. Si Jose. Bumaba siya agad, parang hindi na makapaghintay. Niyakap niya ako. Niyakap niya ako ng mahigpit. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng aking pagkalungkot, naramdaman ko ang init. Ang init na wala na sa bahay namin. Andito lang ako, Maria, bulong niya. Andito lang ako para sa'yo. Sabay kaming umalis. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Wala kaming plano. Wala kaming malinaw na patutunguhan. Ang tanging alam namin ay kailangan naming magsama. Kailangan naming magtulungan. Mayroon lang kaming mga 300 piso na pinagsama. At ang lumang truck ni Tito Alex niya na parang anumang oras ay bibigay na. Habang bumibiyahe kami sa madilim at basang kalsada, naramdaman ko ang pagod. Ang pagod hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Pero sa tabi ko, si Jose. Nakatingin sa akin. Nagbibigay ng lakas. Maya-maya, huminto kami sa tapat ng isang bahay. May ilaw. Dito tayo pansamantala, sabi ni Jose. Kilala ko ang may-ari. Nagtataka ako. Sino naman kaya? Pero sumunod lang ako. Pagbukas ng pinto, isang matandang babae ang bumungad sa amin. May ngiti sa kanyang mga labi. Mabait ang kanyang mga mata. Margaret Torres, sabi niya, ang kapitbahay nila. Lola Margaret ang tawag nila sa akin. Nakita niya raw ako mula sa bintana niya. Nakita niya akong nakatayo sa ulan. Nakita niya ang maleta ko. Nakita niya siguro ang lahat. Hindi siya nagtanong ng marami. Hindi siya nagbigay ng kahit anong judgment. Ang sabi lang niya, halika, pasok kayo. Huwag kayong mag-alala. May kwarto dito para sa inyo. Doon, sa bahay ni Lola Margaret, pansamantala akong nakaramdam ng kapanatagan. Ang init ng kanyang bahay, ang simpleng hapagkainan na meron siya. Ramdam mo ang kabutihan niya. Si Lola Margaret, retiradong guro. Siya ang uri ng tao na hindi tumitingin sa estado ng buhay ng iba. Ang mahalaga sa kanya ay ang puso, ang pagiging tao. Maria, sabi niya isang umaga habang nagkakape kami.
Nakita niya siguro ang lungkot sa mga mata ko. Mahirap ang pinagdadaanan mo, pero hindi ka nag-iisa. 2 linggo. Doon kami pansamantalang nanirahan. Naghanap si Jose ng apartment, isang maliit na studio apartment sa Seattle. Nasa ibabaw ng isang laundry shop. Ang amoy ng bleach at ng mga lumang damit ang bumabati sa'yo pagpasok mo. Pero iyon ang kaya namin noon. $425 ang renta. Malaki na yon para sa amin noon. Habang nandun kami, pinapirma kami ni tatay ng mga papeles. Galing sa abogado niya, certified mail, kailangan ng pirma. Para bang isang business transaction lang. Nakasaad doon na isinusuko ko na ang lahat ng karapatan ko sa Mana. At ang pamilya Santos ay wala ng obligasyon sa akin o sa kahit sinong magiging anak ko. Sinabi ko na dati, hawak ko ang papel na iyon. 20 taon. Ito ang pruweba. Ang patunay ng kanilang pagtatanggal sa akin. Ang patunay na ako ay naging wala para sa kanila. Buhay na mahirap. Pero hindi ako sumuko. Hindi kami sumuko ni Jose. Kailangan naming mabuhay para sa aming sarili. At para sa anak namin na paparating. Ang mga araw na yon, ang mga gabi na yon, hindi ko malilimutan. Ang bawat saya, ang bawat hirap, pinagsama namin lahat. Dahil alam namin pareho, na ito na ang simula. Ang simula ng aming sariling buhay. Ang aming sariling pamilya. Kahit na ang simula ay napakahirap, napakalamig. Parang ang gabing iyon na ako ay iniwan sa ulan. Pero ang kaibahan noon, ngayon, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko si Jose. At kasama ko ang pag-asa. Ang pag-asa para sa isang mas magandang bukas. Kahit na ang mundo ay parang ayaw kaming pagbigyan, kailangan naming lumaban. Para sa aming pangarap, para sa aming maliit na pamilya. Ang mga salitang iyon, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Parang lagi kong naririnig, lalo na sa mga gabing malamig. Pero ngayon, may bagong tunog na pumapalit. Ang tunog ng pagtibok ng puso ng aking anak. Ang tunog ng mga pangako ni Jose. Ang tunog ng pagbubukas ng pinto ni Lola Margaret. Ito na ang aming buhay. Ang aming pinili. Ang aming ipaglalaban. Kahit na ang simula ay napakasakit. Napakalungkot. Alam ko na kaya namin ito dahil magkasama kami. At dahil mayroon kaming dahilan para lumaban, ang aming anak, ang aming maliit na pag-asa, Kabanata Bimba, ang hirap ng buhay, at ang bigat ng pagkawala, ang aming maliit na apartment sa Seattle, hindi iyon ang tahanan na pinangarap ko. Pero iyon ang mayroon kami. Nasa ibabaw ng laundry shop, amoy bleach at pawis ng mga naglalaba. Pero para sa akin, iyon ang pinakamaganda. Dahil kasama ko si Jose. At kasama ko ang pag-asa na sa aming pagbubuntis. Dumating si Sofia, ang aming liwanag, ang aming Sofia, 7 libra at 4 na onsa, 10 daliri sa kamay, 10 daliri sa paa. Mga mata niya, kamukha ni Jose, ang pilik mata niya, mahaba, at ang kanyang baba, parang sa akin, matigas. Masuwerte ako, hindi niya nakuha ang pagiging mayabang. Napakabuti niyang bata. Nang makita ko siya, doon ko naisip, lahat ng sakripisyo, lahat ng hirap, sulit. Kailangan kong maging malakas. Para sa kanya, para kay Jose. Hindi ko sila pwedeng biguin. Hindi ko sila pwedeng isuko. Ang unang 5 taon, parang isang mabilis na panaginip. Pero panaginip na puno ng pawis. Puno ng pagod, puno ng gutom. Si Jose, nagtatrabaho siya ng doble. Mula umaga hanggang gabi sa auto shop. Ako naman, habang si Sofia ay natutulog sa tabi ko, tinatapos ko ang aking GED. Tapos kumuha ako ng mga klase sa community college. 2 lang ang kaya ko kada semestre. Sapat lang para hindi mapag-iwanan. Ang budget namin, ramen noodles. At ang mga tinapay na expired na pero binibigay na lang ng bakery sa tabi. Minsan, nakakakain kami ng kanin na may konting toyo. Iyon na yon. Pero masaya kami. Ang mahalaga, kaming 3. Naalala ko, nagpadala ako ng birth announcement kay nanay at tatay. Wala ni isang sagot. Nang mag-1 taong gulang si Sofia, nagpadala ako ng litrato niya. Sabi ko, tingnan niyo po ang apo ninyo. Wala pa rin. Sa pangalawang kaarawan niya, tumigil na ako. Hindi na ako nagpadala.
Hindi na ako umasa. Masakit, sobrang sakit. Pero masakit din naman ang umasa at laging nadidismaya. Si Jose at ako, hindi kami nagpakasal. Palagi naming sinasabi, kapag may pera na tayo, kapag medyo gumaan na ang buhay. Pero ang kapag na yon, parang laging lumalayo. Hindi na dumating, hindi na namin napag-usapan. Basta, buhay lang kami, nagtatrabaho. Nangangalaga kay Sofia, tapos, isang araw, isang napakadilim na araw, Marso 15, 2010, si Jose ay pauwi na mula sa kanyang night shift. Isang delivery truck ang hindi huminto sa red light sa Aurora Avenue. Banggaan. Narinig ko ang katok sa pinto, ang pulis, ang mga salita niya, parang bumagsak na mga bato sa dibdib ko. Namatay po ang asawa ninyo sa impact. Namatay. Si Jose. Namatay. 26 taong gulang. Ang aking Jose. Ang aking Jose Rizal. Namatay. Ang aking anak, si Sofia. 4 na taong gulang pa lang noon. Ang insurance na kinuha ni Jose sa trabaho niya, $12,000. Iyon lang. $12,000 para sa 26 na taon ng isang mabuting tao, isang mabuting asawa, isang mabuting ama. 22 taong gulang ako noon, isang byuda, isang ina na mag-isang mag-aalaga sa anak, may $12,000. At wala akong mapuntahan, wala akong makausap, wala akong mahingan ng tulong. Maraming nagsabi, maraming nag-isip noon na dapat sumuko na ako. At totoo, parang napakabigat ng pasan ko. Yung pakiramdam na para kang nalulunod, walang hangin, walang ilaw, pero hindi ako sumuko. Nagsimula akong gumawa ng mga maliliit na design projects habang buhay pa si Jose. Nagde-decorate ako ng mga apartment ng mga kapitbahay na hindi afford ang mga professional designer. Nag-aayos ako ng mga bahay na ibinebenta. Yung mga agent na gustong sumugal sa isang batang ina na walang experience. Sabi nila, may mata daw ako, may gift. May kakayahan akong gawing parang tahanan ang isang maliit na espasyo. Nang mamatay si Jose, doon ko mas lalong pinagsikapan ang trabaho na ito. Para bang, ang buhay ko ang nakasalalay dito. At totoo naman, ang buhay ko nga, ang buhay ni Sofia. Nagsimula akong makakilala ng mga tao. Yung mga nagbigay sa akin ng pagkakataon. Yung mga naniniwala sa akin. Unti-unti kaming nakaahon. Kahit na ang puso ko ay punong-puno pa rin ng sakit. Kahit na ang gabi ay lalo pang naging mahaba at malamig. Napakalayo pa ng lalakbayin ko. Napakaraming pagsubok pa ang darating. Pero ang isang bagay na natutunan ko noon, ang pagkalaban, ang pagbangon, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kailangan. Kailangan kong maging matatag para kay Sofia. Kailangan kong ipakita sa kanya na kahit ano pa ang mangyari, kaya naming malampasan ito. Ang nawala kay Jose, napakabigat. Parang nabura ang kalahati ng mundo ko. Pero sa bawat paghinga ko, naaalala ko siya. Naaalala ko ang mga pangarap namin. At iyon ang nagbibigay sa akin ng lakas para ipagpatuloy ang buhay, para ipagpatuloy ang laban, para sa kanya. At para na rin sa sarili ko. Ang sarili ko na ngayon ay kailangang maging higit pa sa ina. Kailangan kong maging tatay at nanay. Kailangan kong maging lahat para kay Sofia. Pero alam ko na hindi ito ang katapusan. May mga susunod pa. May mga bagong tao na darating. May mga bagong pagsubok, pero ngayon, alam ko na, kahit gaano kahirap, kahit gaano kasakit, kaya kong bumangon, kakayanin ko. Dahil ako si Maria Santos, at may anak akong kailangang alagaan, at may pangako ako sa sarili ko, na hindi ako susuko, hindi ako bibigay, kahit kailan, kahit saan. Dahil iyon ang gusto ni Jose, iyon ang gusto niya para sa amin, at iyon ang gagawin ko. Laging nandoon ang sakit, laging nandoon ang pangungulila, pero ang pag-asa ang nangingibabaw. Sa bawat umaga, sa bawat pagdilat ng aking mga mata, may bagong araw, may bagong pagkakataon para mabuhay, para lumaban, para mahalin si Sofia, at para ipagpatuloy ang buhay na sana ay naging masaya para kay Jose.
Yan ang tanda ko sa kanya. Yan ang alaala na dala ko. Ang lakas niya, ang kabutihan niya, ang kanyang pagmamahal. Sila ang naging sandigan ko. Sila ang naging dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. At hindi ko sila bibiguin. Hindi ko sila isusuko. Kailanman. Kabanata 6. Mula abo at abo. Ang pagbangon. Ang bagong Maria. Ang mga salita ng pulis noon. Parang hangin na lang sa akin ngayon. Oo, masakit pa rin. Oo, ramdam ko pa rin ang pagkawala ni Jose. Pero hindi na iyon ang nagtutulak sa akin para bumangon. Hindi na rin iyon ang nagpapaluhod sa akin. Ang nagpapalakas sa akin ngayon ay si Sofia, ang anak ko, ang aming Sofia. Pagkatapos ng lamay at libing ni Jose, ang lahat ay naging parang kulay abo. Ang $12,000 na insurance, sapat lang para sa mga gastos, para sa mga bayarin. At ang natira? Konti na lang. Napakaliit. Para bang isang maliit na mumu na lang ang natira mula sa lahat ng pinaghirapan namin. Pero hindi ako pwedeng manatili sa pagkalungkot. Hindi ako pwedeng hayaang maging ulila si Sofia sa isang ina na laging nakaluhod sa kanyang sakit. Kailangan kong tumayo. Kailangan kong lumaban. Para sa kanya. Para kay Jose. Ang disenyo. Ang pag-aayos ng mga bahay. Dati, isa lang itong sideline. Isang paraan para kumita ng dagdag noong buhay pa si Jose. Pero ngayon, ito na ang naging buhay ko. Ito na ang pag-asa ko. Ang mga kamay ko na dati ay nanginginig dahil sa takot, ngayon ay nahahanap ang kapayapaan sa paglalagay ng mga palamuti, sa pagpili ng tamang kulay, sa pagpaparamdam ng init sa isang lugar. Nagsimula akong tumanggap ng mas maraming trabaho, kahit na maliit lang ang bayad, kahit na kailangan kong mag-overtime hanggang hating gabi. Habang si Sofia ay natutulog sa isang sulok ng maliit naming apartment, o minsan, sa tabi ko habang nagtatrabaho ako sa isang coffee shop para lang makakuha ng konting pera para sa pambayad ng daycare. Oo, nag-daycare na siya kahit maliit pa. Kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong kumita. Nagsimula akong maging kilala sa aming lugar. Yung batang babae na magaling magayos ng bahay. Yung nag-iisang ina na kayang gawing maganda ang kahit na anong espasyo. Nagsimula akong makabuo ng sarili kong portfolio. Mga litrato ng mga bahay na naayos ko. Mga apartment. Mga maliliit na tindahan. Isang araw, sa isang design workshop sa Seattle Central College, doon ko nakilala si Tita Eleanor Vance. Siya ay veterano na sa industriya. Matanda na, pero ang mga mata niya ay puno pa rin ng sigla. Siya ang dating creative director ng isang malaking design firm. Nagre-retiro na siya noon, pero gusto pa rin niyang tumulong. Gusto niya pa ring magbahagi ng kanyang kaalaman. Nang makita niya ang aking mga gawa, ang aking portfolio na binubuo ng mga litrato mula sa mga maliliit kong proyekto, tumingin siya sa akin. Hindi yung tingin na parang nakikipag-usap lang, kundi yung tingin na parang nakikita niya ang kaluluwa ko, ang aking pagkatao. May talento ka, sabi niya. Nakatingin pa rin sa mga litrato. Mahusay. Hindi pa nahuhubog, pero totoo. Hayaan mong tulungan kitang hubugin yan. Para akong nakakita ng ilaw. Isang maliit na ilaw sa dulo ng mahabang madilim na tunnel. Si Tita Eleanor. Siya ang naging gabay ko. Tinuruan niya ako ng mga teknik. Tinuruan niya ako kung paano mag-present ng sarili. Tinuruan niya ako kung paano makipag-usap sa mga kliyente. At higit sa lahat, tinuruan niya akong maniwala sa sarili ko. Nakatanggap ako ng isang malaking proyekto, isang apartment na kailangan ng buong renovation. Malaki ang budget, malaki ang tiwala na binigay nila sa akin. At nagawa ko, naging matagumpay ito. Ang mga kliyente ko sobrang nasiyahan. Nag-refer pa sila sa akin ng iba pa. Pero kailangan ko ng mas malaki pa. Kailangan ko ng sarili kong kumpanya. Kailangan ko ng mas malaking kapital. Doon na pumasok ang SBA loan. 3 beses akong nag-apply. 3 beses akong na-reject. Pero hindi ako sumuko. Pinagbuti ko pa ang aking business plan. Pinag-aralan ko pa ang mga proseso. At sa pang-4 na pagkakataon, pang-4 na beses, nakapasa ako. Ang halagang nakuha ko, $50,000. Malaking pera na yon para sa akin noon. Kailangan kong maging maingat.
Kailangan kong maging matalino sa paggamit nito. Ang unang opisina ko, isang maliit na converted closet sa isang shared workspace. Maliit, oo, pero akin, unti-unti. Talaga, unti-unti. Nagsimula akong mag-hire ng mga tao. Una, isa lang, isang assistant, tapos dalawa, tapos mga designer na rin. Ang pangalan ng kumpanya ko, Hearth Home Interiors. Naisip ko yan. Ang ibig sabihin ng hearth ay ang puso ng tahanan. Gusto kong ang mga bahay na ginagawa namin ay maging tunay na tahanan. Hindi lang basta bahay. Nagsimulang lumaki ang kumpanya. Noong 2018, mayroon na kaming 8 empleyado. Ang kita, $1.2 milyong. Ang sarili kong opisina. Malaki, maayos, may tanawin. At ang pinakamahalaga, akin ito. Ako ang nagtayo nito. Mula sa wala, mula sa sakit, mula sa pagkawala. Noong 2022, ang Seattle Met Magazine, nag-feature sila ng isang artikulo tungkol sa akin. From Teen Mom to Design CEO, Maria Santos' story. Ang journalist, si Ana Reyes, ay 3 araw na kasama ko. Tinanong niya ako tungkol sa lahat. Ang pagiging teen mom, ang pagiging outcast sa sariling pamilya, ang pagkawala ni Jose, ang pagbangon. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Maliban sa isang bagay, ang mga pangalan ng aking mga magulang, hindi para protektahan sila, kundi para protektahan si Sofia, para walang makakonekta sa kanya sa mga taong hindi man lang siya inalala. Ang mga taong hindi man lang nagparamdam na siya ay umiiral. Noong 2024, 22 na ang empleyado namin. Mahigit $4 milyong ang annual revenue. Ang opisina ko, nasa pinakamataas na palapag, malaki ang bintana. Nakikita ko ang buong syudad. Ang anak ko, si Sofia, 19 na siya. Nasa University of Washington na nag-aaral ng psychology. Matalino, matatag, at higit sa lahat masaya. Nasa tamis siya ng kanyang kabataan. Hindi siya tulad ko noon. Hindi siya nakaranas ng gutom, ng hirap, ng pagiging mag-isa. Pero alam niya ang pinagdaanan namin. Alam niya ang lahat. At iyon ang pinakamahalaga, na hindi niya naramdamang kulang siya, na hindi siya nag-iisa. Lahat ng ito ay bunga ng pagpupursige, ng pagbangon. Kahit na ang mga pader na itinayo ng aking mga magulang ay napakataas. Kahit na ang mga salita nila ay parang mga kutsilyo na tumutusok sa aking puso. Kahit na ang pagkawala ni Jose ay parang isang malaking butas na hindi mapunan. Dumaan ang 20 taon. 20 taon ng pagtatayo, pagbangon, pagsisikap, at pagkatapos, biglang may tumawag, isang hindi kilalang numero, Oregon Area Code. Hindi ko na maalala kung paano ko ito nasagot noon. Pero naalala ko ang pakiramdam. Yung parang may bumalik na matagal ko nang gustong kalimutan. O baka naman, gusto ko lang talagang makita kung ano ang mangyayari, kung ano ang kaya kong gawin, kung ano ang kaya naming gawin ni Sofia. Kaya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi na ako yung dating Maria. Hindi na ako yung batang babaeng itinapon sa ulan. Ako na si Maria Santos, ang CEO, ang ina, ang babaeng lumaban, ang babaeng bumangon mula sa abo. Handa na ako para sa kung anuman ang susunod na darating. Handa na ako, hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kailangan. Kailangan kong ipakita sa kanila na nagtapon sa akin na ang pagbagsak ko noon ay siya lang palang simula. Ang simula ng aking tunay na paglipad. Kabanata Yeti, ang pagbabalik ng kahapon, ang alok na pera, ang pilit na pagkukunwari. 20 taon, 20 taon ng katahimikan, 20 taon ng pagiging invisible. At pagkatapos, biglang nagpakita sila. Nasa bahay na ako galing sa isang meeting. Medyo pagod, pero masaya. Malaki ang kontrata na nakuha ko. Isang malaking renovation project. Nakafocus pa ang isip ko sa mga tela, sa mga ilaw. Pagliko ko sa aming kalsada, isang kotse. Isang itim na Mercedes-Benz S-Class. Oregon plates. Parang nanigas ang buo kong katawan. Napahinto ako sa pagmamaneho. Nakatayo sa aming driveway.
Nakita ko sila, 2 tao, nakatayo sa may pintuan ko. Si tatay, ang kanyang buhok, kulay abo na ngayon, nakayuko na ang kanyang mga balikat. Si nanay, nakatayo pa rin ng tuwid, parang dati. Ang kanyang mukha, mas maraming kulubot na. Ang kanyang buhok, maingat na kulay ash blonde, pero hindi na bagay sa edad niya. Si Ricardo at Diana Santos. Ang mga magulang ko. Ang mga magulang na hindi ko nakita sa loob ng 20 taon. Naisip kong umalis, magpunta sa isang hotel, tumawag kay Sofia, magpanggap na hindi sila nandito. Pero 36 na ako. May sarili akong kumpanya, may sarili akong buhay. Hindi na ako yung dating Maria na walang magawa. Hindi na ako takot. Hindi na ako tatakbo. Bumaba ako sa sasakyan. Naglakad papalapit sa kanila. Si tatay ang unang nagsalita. Maria, mukha kang... Huminto siya. Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang designer coat ko, ang bag ko, ang bahay ko. Ano ang ginagawa mo dito? Si nanay lumapit. Alam namin ang tungkol sa anak mo, Maria. Alam naming mayroon kang anak na lalaki. Napatingin ako sa kanya. Anak na lalaki? Gusto namin siyang makilala, dagdag ni tatay. Gusto naming maging isang pamilya muli. Halos matawa ako. Yung pagmamalaki nila. Yung pag-arte nila. 20 taon ng katahimikan. 20 taon ng pagpapanggap na hindi ako umiiral. Tapos ngayon, gusto nilang makilala ang isang apo na hindi nila alam kung sino. Isang apo na hindi naman talaga umiiral. Hinayaan ko silang pumasok. Hindi ko alam kung bakit. Siguro gusto kong marinig mismo sa kanila kung saan sila nanggaling. Kung ano ang pinanggalingan ng 20 taon na iyon ng katahimikan. Pumasok sila. Umupo si tatay sa aking sala, parang nag-i-inspeksyon ng property. Tinitingnan ang mga sahig, ang mga cabinet, ang mga painting sa dingding. Si nanay, umupo sa gilid ng sofa, nakatupi ang mga kamay, nakatayo ng tuwid. Anniversary ninyo, sabi ko, kaya kayo nandito, hindi ba? 50 years. Si tatay, parang may ngiti na lumabas sa labi niya. November 15, mag-ho-host kami ng celebration sa Heathman Hotel, 200 guests, nandun ang mayor, si Pastor David, ang buong Rotary Club. At ano ang kinalaman nun sa akin? Tanong ko. Nagtinginan sila ni nanay. Maria, sabi ni nanay, nagkaroon ng mga tanong tungkol sa iyo, tungkol sa nangyari 20 taon na ang nakalipas. Medyo kumakalat ang balita, dagdag ni tatay. May mga tao pa rin na nakakaalala na mayroon tayong 3 anak. Nagtatanong sila kung nasaan ka, kung ano ang nangyari sa iyo. Lagi naming sinasabi na nagpunta ka sa abroad. Pero nitong mga huling panahon, mas nagiging mapilit sila. Kaya kailangan ninyo akong magpakita para ipakita na kumpleto at masaya ang pamilya Santos. Kailangan namin ang anak mo, sabi ni nanay. Ang boses niya ay matatag. Nagsabi na kami tungkol sa kanya. Tungkol sa apo namin, dapat nandun siya. Para sa susunod na henerasyon ng pamilya Santos. Natahimik ang buong silid. Sino ang nagsabi sa inyo na may anak ako? Tanong ko. Nabasa namin ang artikulo, sabi ni tatay. Nag-wave siya ng kamay. Yung sa magazine. Nabanggit ang tungkol sa anak mo, ang iyong matagumpay na negosyo. Mas maganda ang ginawa mo kaysa inasahan namin. Mas maganda kaysa inasahan nila. Parang ako ay sinusubukan. Parang ang buong buhay ko ay isang test na pwedeng bumagsak. At kung tatanggi ako? Ang panga ni tatay ay kumuyom. Huwag na nating pahirapan pa, Maria. Dinukot ni tatay ang isang pirasong papel mula sa kanyang briefcase. Isang blank check. Ang makita ko yon, nagpasama ng pakiramdam ko. Kami ay handang bayaran ka, sabi niya, at inilapag iyon sa aking coffee table. $250,000. Dalhin mo ang anak mo sa party, manatili ka ng 3 oras, magpa-picture tayo ng ilang family photos, tapos pwede ka nang bumalik sa buhay mo. Tiningnan ko ang tseke, tapos tiningnan ko si nanay. Nakangiti siya, parang ito na ang pinakamakatwirang bagay sa mundo. $250,000, sabi ko. Iyon na ba ang presyo ng 20 taong katahimikan? Bukod pa dyan, sabi ni nanay, yumuko pa, ang boses ay bumaba.
Pwede naming ibalik ang iyong karapatan sa family trust. Ang pinagsamang estate, mahigit 3.8 milyong dolyar. Makakakuha ka ng pantay na parte kasama sina Nolan at Carla. Naisip ko ang maliit na apartment namin noon. Ang mga gabi na nagtatrabaho ako ng doble habang si Sofia ay natutulog sa playpen sa likod ng counter ng coffee shop. Dahil hindi ko kayang magbayad ng daycare. Ang mga tao na nagtatayo ako ng isang bagay mula sa wala. Habang sila naman ay nakaupo sa kanilang mansyon sa Portland, nagpapanggap na wala akong buhay. At kung tatanggi ako, ang mukha ni tatay ay lalong tumigas. Mas gugustuhin naming hindi na natin isali pa ang anak mo, Maria. Pero kung kailangan, maaari naming kontakin siya. Kami na ang magpapaliwanag. Tutulungan namin siyang maintindihan ang kanyang family history. Isang banta, hindi direkta, pero malinaw. Gusto ninyong kontakin ang anak ko, sabi ko dahan-dahan, at sabihin sa kanya ang bersyon ninyo ng mga nangyari. Gusto lang naming maging pamilya ulit, sabi ni nanay, nag-spread ng mga kamay niya. Mukha siyang pinakamakatwiran sa aming tatlo. Hindi ba't iyon ang gusto mo? Nakahanda na akong sumagot nang marinig ko ang mga yabag sa hagdan at doon nagbago ang lahat. Mom, okay lang po ba kayo? Narinig ko ang mga boses. Si Sofia. Tumigil siya sa ibaba ng hagdan, hawak pa rin ang kanyang textbook sa psychology. Nakasuot siya ng sweatpants at hoodie ng University of Washington. Ang kanyang itim na buhok, nakapusod ng makalat. Mukha siyang isang ordinaryong 19-year-old college student na nag-aaral sa kanyang kwarto. Si nanay, napaangat ng tayo. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito, pagtantiya, at isang bagay na malapit sa horror. Sino siya? Tanong niya. Si Sofia po. Tumayo ako, bahagyang pinoprotektahan siya mula sa aking mga magulang. Anak ko. Anak mo? Ang apo namin? Ang boses ni tatay, basag. Pero sinabi sa article na mayroon kang anak. Kayo po ang nag-assume ng iba. Ang tingin ni Sofia ay napunta mula sa akin, papunta sa mga estranghero sa aming sala. Nabura ang pagkalito sa kanyang mukha, napalitan ng pagkaunawa. Sila po ba yon? Tanong niya, nakatingin sa akin. Iyong mga lolo at lola na nagtapon sa iyo nung buntis ka sa akin? Oo. Si nanay, parang natamaan. Hindi iyon. Mas komplikado po ba noon? Tanong ni Sofia, nakapamaywang. Yung parte na nagtapon kayo ng isang 16 anyos sa ulan? O yung parte na 20 taon kayong nagpanggap na hindi siya umiiral? Neng, sabi ni tatay, nagsisimula ng mainis. Hindi po ako neng ninyo. Ako po yung apo na hindi ninyo kailanman gustong makilala. Yung pinilit niyong burahin. Ang boses ni Sofia ay matatag, pero nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam ko po lahat. Hindi ako minake-up ni Ma'am. Alam ko po ang tungkol sa sulat. Alam ko po ang tungkol sa mga papeles ng mana. Alam ko po na sinabi ninyo sa mga kaibigan ninyo na nagpunta siya sa abroad. Napaupo sina nanay at tatay, nakatulala. Tumingin si Sofia sa akin. Pumunta sila dito para sa apo lalaki, di ba? Yung pwede nilang ipakita. Oo. Bumaling siya ulit sa kanila, may malamig na ngiti. Surprise! Mabilis na nakabawi si tatay kaysa kay nanay. Nakita ko siyang nag-aayos ng sarili. Ang abogado sa kanya, sinusuri ang bagong sitwasyon. Isang apo, sabi niya. Maingat. Maaari iyon. Pwede nating ayusin ang kwento. Bilang ano? Tanong ni Sofia. Bilang yung sikretong apo na tinatago ninyo ng 19 taon, sabi niya. Ang anak ng teen mom na pinatapon ninyo. Pwede nating sabihin na nag-aaral ka sa abroad, sabi ni nanay, parang nagmamakaawa. Kakauwi mo lang, isang sorpresang reunion. Born ako sa Seattle. Hindi ako umalis ng bansa. Sophomore ako sa UW. Tumawa si Sofia, pero walang saya sa tawa niya. Naririnig niyo ba ang sarili ninyo? Gusto ninyo akong magsinungaling sa 200 tao tungkol sa buong pagkatao ko? Ang party ay November 15, sabi ni tatay. Tinitingnan ang relo niya. Parang ang oras lang ang variable na mahalaga. 10 araw pa. Kailangan namin ng sagot bago mag-ika-10. Tumayo ako. Sa tingin ko, dapat na kayong umalis. Maria, pag-iisipan ko ang sinabi mo.
Pero hindi ngayong gabi. Hindi habang nandito si Sofia. Si nanay, tumayo, dala ang kanyang handbag. Sa pinto, lumingon siya. Ito ay pagkakataon para maghilom, Maria. Para malagpasan natin ang nakaraan. Huwag mong hayaang ang mga lumang sugat ang magastos sa iyong kinabukasan. Pinanood ko silang maglakad papunta sa kanilang Mercedes. Pinanood ko si tatay na inalalayan si nanay papasok sa sasakyan. Parang hindi ito isang ordinaryong gabi. Nang mawala ang sasakyan sa kanto, si Sofia ang nagsalita. Hindi mo naman talaga iniisip yan, di ba, Mom? Tiningnan ko ang anak ko. Ang matalino, ang malakas na babae na pinalaki ko mag-isa. Ang taong pilit binura ng mga santos bago pa man siya isilang. Hindi, sabi ko. Pero hindi pa ako tapos sa kanila. Kabanata 8, si Sofia. Ang totoong Ap Mateo at ang pagkabisto. Napasimangot ako nang marinig ang mga salita ni nanay. Anak mo? Ang apo namin? Yung boses ni tatay parang nabasag na baso. Naramdaman ko ang pagtindi ng tensyon sa silid. Nakita ko ang pagkalito sa mukha nila. Pero sa mga mata ni Sofia, doon ko nakita ang pagkaunawa. Ang pagkaunawa na dumating na ang oras. Ang oras na kailangan na nilang malaman ang katotohanan. Sila po ba yon? Tanong ni Sofia. Diretsong nakatingin sa akin, tapos binalingan niya sina nanay at tatay. Yung mga lolo at lola na nagtapon sa iyo noong buntis ka sa akin? Narinig ko ang paghinga ni nanay. Parang hirap siyang huminga. Hindi iyon, nagsimula siya. Mas komplikado po ba noon? Dagdag ni Sofia, nakapameywang. Nakikita ko na nagagalit na siya. Pero galit na may determinasyon. Yung parte na nagtapon kayo ng isang 16 anyos sa ulan? O yung parte na 20 taon kayong nagpanggap na hindi siya umiiral? Hindi makasagot sina nanay at tatay. Nakatulala. Para silang mga estatwa na biglang nabuhay pero hindi alam ang gagawin. Nakita ko ang pagkakalkula sa mukha ni tatay. Yung lawyer sa kanya nag-iisip ng paraan. Anak mo? Ang apo namin? Ulit ni tatay, ang boses niya parang sinusubukan pa ring makabawi. Pero sabi sa article, may anak ka. Kayo po ang nag-assume ng iba. Mahinahong sagot ni Sofia. Alam kong pinipigilan niya ang sarili niyang galit. Alam kong pinipigilan niya ang sarili niyang panginginig. Hindi po sila nagbanggit ng kasarian. Nag-imbento lang po kayo. Napaatras si tatay. Tiningnan niya ako. Tiningnan niya si Sofia. Tumingin siya sa paligid ng sala ko. Ang lahat ng nakamit ko. Ang lahat ng naipundar ko. Nang walang tulong nila. Nang itinapon ko na nga sila. Isang apo. Sabi niya parang nag-iisip ng bagong plano. Pwede iyon? Pwede nating ayusin ang kwento? Bilang ano? Tanong ni Sofia, nakataas ang isang kilay. Bilang yung sikretong apo na tinatago ninyo ng 19 taon, ang anak ng teen mom na pinatapon ninyo? Narinig ko ang pagmamakaawa sa boses ni nanay. Pwede nating sabihin na nag-aaral ka sa abroad, Maria. Kakauwi mo lang. Isang sorpresang reunion. Napangiti ako ng mapait. Ako po ay taga Seattle. Hindi po ako umalis ng bansa. Sophomore ako sa UW. Nasa Seattle po ako buong buhay ko. Napahawak si nanay sa braso ni tatay. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Ang takot na mabuking. Ang takot na mawala ang lahat ng kanilang binuo. Hindi mo naman talaga iniisip yan, di ba, Mom? Tanong ni Sofia sa akin. Hindi, sabi ko. Pero mayroon pa akong naiisip. May plano pa ako. Pero hindi pa ako tapos sa kanila. Umalis sila noon, parang mga daga na natatapakan ng buntot. Naiwan kami ni Sofia. Huminga kami ng malalim. Mom, sabi ni Sofia. Sila ba talaga yon? Yung mga lolo at lola na nagtapon sa'yo? Tumangulang ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Ang kamay na dati ay maliit pa. Ngayon ay kasing laki na ng kamay ko. Ramdam ko ang lakas niya. Ang tapang niya. Ang tapang na minana niya sa akin. At sa kanyang ama. Oo, anak, sila nga. Naglakad kami papunta sa sala. Nakita ko ang tseke sa coffee table. $250,000. Ang presyo ng katahimikan. Ang presyo ng pagkukunwari. Kung tatanggapin ko, babalik kami sa dating buhay. Ang buhay na walang halaga.
ang buhay na hindi amin. Tumayo ako, hinarap ko si Sofia. Hindi ko tatanggapin yun, anak. Nagliwanag ang mukha niya. Nakita ko ang pag-apruba sa mga mata niya. Alam ko naman po, ma'am, kaya mahal na mahal ko kayo. Kabanata 9. Ang pagbubunyag sa entablado. Ang katotohanan ay sumabog. Nasa Heathman Hotel kami. Ang lugar, parang pininturahan ng ginto, chandeliers, kristal, tablecloth na puti at makintab. Ang mga bulaklak, siguro mas mahal pa kaysa sa unang renta ko sa Seattle. 200 bisita. Lahat nakadamit pang elegante. Hawak ang mga champagne glass. Ang usapan nila tungkol sa golf sa negosyo. Nakatayo kami ni Sofia sa may pasukan. Siya, naka-navy blue dress. Simple pero elegante. Ako, nakaitim, professional. Hindi halata pero kitang-kita. Ma'am, okay ka lang? Bulong ni Sofia. Napangiti ako. I'm about to crash my parents' 50th anniversary party to tell 200 people they've been lying for 20 years. Hinawakan ko ang kamay niya. Natatakot ako. Ngumiti siya. That's not what I asked. Tumingin ako sa kanya. Ang matalino, ang malakas na babaeng ito. Ang lumaki na alam niyang ang mga lolo't lola niya ay gustong burahin siya. Pero sa halip na masira, lumakas siya. Yeah, sabi ko. I'm okay. Pumasok kami. Ang buong ballroom ay nakaayos para sa isang malaking platform sa dulo. Doon sila tatay at nanay magbibigay ng kanilang speeches. May camera crew na nagsiset-up ng livestream para sa Grace Fellowship Church. Nakita ko na ang Facebook Live indicator ay kumikislap na. At sila nga, Ricardo at Diana Santos, nakatayo sa entablado na papaligiran ng mga tao. Si nanay, nakasuot ng kulay champagne na silk. Si tatay, naka-navy blue suit, parehong parang nanalo sa isang laban. Hindi pa nila kami napapansin. Masyadong maraming tao, masyadong nakatutok sa kanila ang atensyon, pero nagsisimula ng lumingon ang mga tao. Is that someone else? Narinig kong sabi ng isang tao malapit sa pinto. The daughter from the article. That's Richard's daughter. I thought she was in Europe. Ang mga bulong-bulungan ay kumalat na parang alon. At doon, nakita ako ni nanay. Si tatay, nagsisimula palang magsalita. 50 years of marriage has taught me that family is everything. Diane and I have built our lives around that principle. Our children, our community, our faith. Ang boses niya, amplified ng microphone, nakuha ng live stream camera. 200 mukha ang nakatingin, parang mga anghel. Sa Facebook live comments, beautiful couple. God bless the Santos family. What an inspiration. Nakita ako ni nanay, yung ngiti niyang champagne, nag-freeze. Nakita ko ang pagkakahigpit ng kamay niya sa braso ni tatay. Sinundan ni tatay ang tingin ni nanay. Natigil siya sa gitna ng kanyang pangungusap. Nagsimulang mapansin ng lahat. Mga ulo ang nagsimulang lumingon. Mga bulong-bulungan ang lumakas. That's her from the magazine. The design CEO. Sabi ng isang tao. Richard's daughter. I thought she was in Europe. As I was saying, family has always... Naglakad ako papunta sa entablado. Ang mga tao ay nagsiurong. Hindi drama, hindi movie. Pero nagsiurong sila. Parang may kakaiba silang nararamdaman. Si Sofia kasama ko. Ang kanyang baba ay mataas. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Si Nolan lumitaw sa gilid ng crowd. Si Carla sa tabi niya. Hindi nila ako pinigilan. Pinanood lang nila ako. Maria, sabi ni tatay sa speakers, ang boses niya strained na. What a surprise. We weren't expecting... Umakyat ako sa 3 baitang ng entablado. Ang camera ng livestream sumusunod sa akin. Nararamdaman ko ang 200 pares ng mata sa akin. At kung ilan man ang nanonood online. Hello, Dad. Hello, everyone. Kinuha ko ang microphone mula sa kamay niya bago pa man siya makapag-react. My name is Maria Santos. For those of you who don't know me, and many of you don't, I'm Richard and Diane's youngest daughter. Huminto ako. The one they told you went to Europe 20 years ago. Ang katahimikan sa ballroom ay perpekto. I didn't go to Europe, sabi ko. On November 14th, 2004, 20 years ago tomorrow,
My parents discovered I was pregnant at 16. That same night, they threw me out of their house. They had their lawyer draft papers disowning me. They told me I was dead to them. May sumigaw. Ang mga komento sa livestream sumasabog. Nakikita ko ang mga ito na mas mabilis pa kaysa sa mababasa ng kahit sino. They told everyone I'd gone abroad. For 20 years, they pretended I didn't exist. Kinuha ko mula sa bag ko ang notarized letter. This is the document my father mailed me 3 days after throwing me out. It states that I forfeit all inheritance rights and that the Santos family has no obligation to me or I quote, any dependent thereof. Itinaas ko ito sa camera, malapit para mabasa. You know who those dependents are? That's my daughter, Sofia. Itinuro ko kung saan siya nakatayo sa gilid ng entablado. Your granddaughter who you've never met, the grandson you've been telling your friends about for months, doesn't exist. You invented him based on a magazine article you didn't read carefully. Hinablot ni tatay ang microphone. Maria, this isn't the place. When is the place, Dad? Hawak ko ang mic palayo sa kanya. When is the right time to tell the truth? You came to my house last week offering me 10 million pesos to parade a fictional grandson at this party. 10 million pesos to make your lie look real. Bumaling ako sa crowd, sa camera, sa 200 witnesses at sa libu-libong nanonood online. I didn't come here for money. I came here because I'm done being erased. Lumapit si Pastor David. Ricardo, is this true? Hindi makasagot si tatay. Si nanay nagsimulang umiyak. Nakita ko lang siyang umiyak isang beses noong bata pa ako, sa libing ng sarili niyang nanay. Ngayon, tumutulo ang luha sa mukha niya. Sinisira ang makeup na pinaghandaan niya ng ilang oras. Ricardo, ang boses ni Pastor David, matatag. I asked you a question. Is what your daughter is saying true? Natahimik ang buong silid. Tiningnan ni tatay ang mga tao, ang mayor, ang Rotary Club Board, ang mga elders ng simbahan na gumalang sa kanya ng ilang dekada. Nakita ko siyang nagkalkula, naghahanap ng paraan, naghahanap ng mga salita na pwede niyang gawing katanggap-tanggap. Hindi niya nahanap. It was a difficult time, sabi niya. You threw me out because I was pregnant. Sabi ko, kalmado pa rin ang boses. Because your reputation mattered more than your child. Lumapit sina Nolan at Carla sa entablado. Tumayo sila sa tabi ko. Hindi sila dumikit, pero nandun sila. She's telling the truth, sabi ni Nolan. Ang boses niya ay narinig sa buong silid. Carla and I were there that night. We watched from the window while our parents put our 16-year-old sister out in the rain. We never said anything. That was our failure. Ang mga bulungan naging ugong. Nakikita ko ang mga tao na kumukuha ng telepono, nagte-text, nagre-record. Ang mayor, si Harold Simmons, ay papunta na sa exit. Mrs. Torres, sabi ko, itinuro ang isang matandang babae sa likod na lumipad mula Portland kaninang umaga. Our neighbor from 20 years ago. She saw everything. She has photos, timestamps. Si Maggie Torres tumayo. I watched that child stand in the rain for 10 minutes before she walked away, sabi niya. I gave her a place to sleep. The Santos family never once asked where she went. Ang mga komento sa live stream nag-explode. This is insane. Those poor girls. Someone called the news. Naisip mo ba kung ano ang pakiramdam na tumayo sa kinatatayuan ng mga magulang ko noon? Lahat ng kanilang binuo. Finimanta taon ng reputasyon, ang respeto ng kanilang komunidad, ang imahe na pinakintab nila ng ganun kaingat. Nawala sa loob ng 3 minuto ng katotohanan. Pindutin ang like button kung sa tingin niyo deserve nila. At manood pa kayo dahil ang nangyari pagkatapos ay nagulat din ako. Ibinigay ko pabalik ang microphone kay tatay. Kinuha niya ito. Parang tulala. I didn't come here to destroy you. Sabi ko, mahina lang, para lang marinig ng mga nasa entablado. I came here to stop being invisible. Tapos bumaling ako ulit sa crowd, sa camera. Tinataas ang boses ko. I'm not asking for your pity. I don't need it. 20 years ago, I was thrown out with nothing. Today,
I own a design company in Seattle with 22 employees and over $4 million in annual revenue. My daughter is a sophomore at the University of Washington. We built our lives without the Santos family's help. Tumingin ako diretso sa camera. I'm not here for revenge. I'm here because my parents tried to buy my silence last week. $250,000 to pretend their lies were true. I'm here because they deserve to face the consequences of what they did. Not in private. In front of the community they value more than their own children. Si Sofia, umakyat sa entablado at hinawakan ang kamay ko. I'm Sofia, sabi niya sa microphone. The granddaughter they never wanted. I'm 19 years old. I've known my whole life that my grandparents chose their reputation over my mother, and by extension, over me. Tumingin siya kina Ricardo at Diane. You could have known me. You could have watched me grow up. You could have been at my birthday parties, my school plays, my high school graduation. Ang boses niya ay nabasag. You chose not to, and now you don't get to pretend that was ever our fault. Ibinaba ni Sofia ang microphone at bumaba sa entablado. Sumunod ako sa kanya. Sa likod namin, ang ballroom ay naging magulo. Sa labas ng ballroom, lumingon ako ulit. One more thing. Ang boses ko ay narinig sa gitna ng kaguluhan. I'm not going to sue you. I'm not going to contest the will or demand money. The disinheritance papers you signed 20 years ago, I'm keeping them as a reminder of who you really are, not as a weapon. Si Ricardo, tumingala, may pagkalito sa mukha niya. Inaasahan niya ang isang laban, isang kaso, mga demand. But understand this. If you ever spread lies about me or my daughter again, if you ever try to contact Sofia without her consent or spin some new story about us for your friends, I will make every document I have public. I have the disinheritance letter. I have time-stamped photos. I have witnesses. Nagnod ako kay Lola Margaret Torres. And now, I have 200 witnesses to this conversation. Si Eleanor Vance nasa tabi ko na. Ready? Yes. Nang lumabas kami sa pinto, narinig ko ang boses ni Pastor David. Ricardo, Diane, I think we need to talk privately tonight. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko habang lumalabas kami sa malamig na gabi ng Nobyembre. Ang hangin ay malamig at malinis. At sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, naramdaman kong nakakahinga ako. Mom, sabi niya, maliit ang boses. Did we do the right thing? Naisip ko ang 16-year-old Maria na nakatayo sa ulan, dala ang isang maleta at isang sanggol na hindi niya pinlano. Naisip ko ang lahat ng tao ng pagbuo, ng paglalaban, ng pagpupursige para maging isang tao na may halaga. We told the truth, sabi ko. We set a boundary. We let them face the consequences of their own choices. Hinila ko siya sa isang yakap. That's not revenge, that's justice. Kabanata 10, ang kasinungalingan ay gumuho. Ang bagong pamilya ay naitayo. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya. Tiningnan ko ang kalangitan sa gabi. Ngayon, uuwi na tayo. Ang pagbagsak ng balita ay nagsimula sa loob ng ilang oras. Bago magmadaling araw, ang video ng livestream ay na-share na 847 beses. Pagdating ng umaga, doble na ang bilang niyon. May nag-title, Babae inilantad ang 20 taong kasinungalingan ng mga magulang sa birthday party nila at in-upload sa YouTube. 46,000 views sa unang 24 oras. 47 bisita ang umalis sa party sa loob ng 30 minuto pagkaalis namin. Nalaman ko ito kay Nolan na tumawag sa akin ng Linggo ng umaga na may kumpletong report. Si Mayor Simmons umalis nang hindi nagsasabi ng paalam kay tatay. Si Mrs. Patterson mula sa church board sumunod. Ang mga Henderson, naalala mo sila? Sila yung may-ari ng mga car dealership. Nag-apologize pa sila sa akin habang papalabas sila. Pasensya na, Maria, sa hindi pagtatanong kung nasaan ka. Sa basta na lang pagtanggap sa kwento. Linggo ng hapon, isang maikling balita ang lumabas sa Portland Herald. Lokal na abogado na gala ng anibersaryo nagtapos sa revelasyon ng pamilya. Ang artikulo, maingat na neutral. Pero ang comment section, iba na. Nakilala ko ang mga taong ito sa simbahan. Hindi ko alam.
Si Richard Santos ang gumawa ng aking testamento. Anong klaseng tao ang magtatapon ng sarili niyang anak? Sino mang nakapanood ng livestream na iyon ay hindi na makikita ang pamilyang iyon sa parehong paraan. Pagdating ng Lunes, nag-resign si Ricardo sa kanyang posisyon bilang elder sa Grace Fellowship Church. Dahil sa personal na dahilan, sabi ng church bulletin. Pero alam ng lahat. Pagdating ng Miyerkules, inanunsyo ng Rotary Club Board na ire-review nila ang membership criteria sa susunod nilang meeting. Binanggit ang pangalan ni Ricardo. At sa gitna ng lahat ng ito, nasa Seattle ako, sumasagot ng mga email mula sa mga potential clients. 7 bagong inquiries ang dumating sa linggong iyon. Mga taong nakita ang Seattle Met article, 2 taon na ang nakalipas, at ngayon lang na-connect sa viral video. Ang ilang pagbagsak ay sumisira. Ang iba ay naglilinaw. Ang sa akin, pareho. Noong Huwebes sumunod, tumawag ang reporter mula sa Seattle Met. Ana Reyes, ang parehong journalist na nagsulat ng profile ko 2 taon na ang nakalipas. Maria, hindi ko alam kung nakita mo, pero ang video mo ay nasa lahat ng dako. Nais naming gumawa ng follow-up piece, ang CEO na humarap sa kanyang nakaraan. Ano sa tingin mo? Pinag-isipan ko. Hayaan mong bumalik ako sa'yo. Siyempre, alam mo lang na ang tugon ay napakalaki. Kumokonekta ang mga tao sa kwento mo. Marami sa kanila ang may katulad na mga karanasan. Tama siya. Ang general inbox ng kumpanya ko na puno ng mga mensahe, hindi tungkol sa design, tungkol sa pamilya, tungkol sa pagiging cut-off, tungkol sa pag-spend ng mga taon na nararamdamang invisible at sa wakas ay nakahanap ng tapang na magsalita. Ang video mo ang nagpatawag sa akin sa aking kapatid sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon. Isa rin akong teen mom, binigyan mo ako ng pag-asa. Salamat sa pagpapakita na ang tagumpay ang pinakamahusay na tugon sa mga taong nagtangkang sirain ka. Sabado, lumipad ako papuntang Seattle para sa unang bisita ni Nolan at Carla sa bahay ko pagkatapos ng 20 taon. Umupo kami sa sala ko. Ang parehong sala kung saan sinubukan ng mga magulang ko na bilhin ang aking katahimikan 2 linggo na ang nakalipas. Nag-usap kami ng 6 na oras. Kinwento ni Nolan ang mga tao ng kanyang guilt. Umiyak si Carla nang makilala niya si Sofia sa unang pagkakataon. Ang mga anak nila, ang pamangkin kong lalaki at babae, 8 at 11 taong gulang, naglaro sa backyard ko habang ang mga matatanda ay sinusubukang buuin muli ang isang bagay mula sa wreckage. Paumanhin, sabi ni Nolan. Alam kong hindi ito sapat. Alam kong hindi sapat ang paumanhin para sa 20 taon. Alam ko. Hindi, sabi ko. Hindi nga. Pero simula pa lang ito. Si Sofia nakatingin mula sa pinto. Ang batang ito na lumaki ng walang extended family, sa wakas ay nakakakita kung ano ang hitsura ng pagkakaroon nito. Hindi perpekto, komplikado, pero totoo. 1 linggo pagkatapos ng party, tumunog ang telepono ko. Isang Oregon number. Si Nanay. Maria. Ang boses niya, mas maliit kaysa dati. Hindi ako tumatawag para humingi ng tawad. Hindi ko alam kung paano humingi ng tawad sa ginawa namin. Kung gayon, bakit ka tumatawag? Mahabang katahimikan. Napanood ko ang video, ang livestream. Napanood ko ito ng 11 beses. 1 pause pa. Patuloy kong tinitingnan ang mukha mo kapag nagsasalita ka, sinusubukang makita ang aking anak na babae. Ang isa na inilagay ko sa ulan. Walang imik. Ang iyong ama ay nag-trail off siya. Hindi siya nagpapagaling. Ang simbahan, ang Rotary, ang kanyang mga kasamahan. Iba na ang tingin ng lahat sa kanya ngayon. Hindi niya alam kung paano haharapin ito. Hindi ko ito ginawa para parusahan siya o ikaw. Alam ko na ngayon. Ang boses niya ay nabasag. Ginawa mo ito dahil kailangan mong itigil ang pagpapanggap. Ginawa mo ito dahil wala kang ibang pagpipilian. Bakit ka tumawag, Nanay? Ang pinakamahabang katahimikan. Dahil gusto kong marinig ang iyong tinig. Dahil hindi ko ito narinig sa loob ng 20 taon at napagtanto ko na baka hindi ko na ito marinig muli. Umiiyak na siya ngayon.
dahil ang apo kong babae ay tumayo sa entabladong iyon at sinabi sa 200 tao na ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-alam na ayaw namin siya. At hindi ako makahinga. Napapikit ako. Hindi pa ako handa na patawarin ka, sabi ko. Baka hindi na ako maging handa, pero hindi rin kita pababayaan. Higit pa iyan sa nararapat ko. Oo, ganun nga. Tumawag kami ng 1 minuto pa, walang imikan. Tapos nagsalita siya. Paalam. Hindi siya humingi ng pangalawang pagkakataon. Hindi siya nag-demand ng kahit ano. Siguro iyon ay pag-unlad na. O baka naman, iyon lang ang simula ng isang napakahabang daan. Thanksgiving 2024. Ang dining table ko, yung binili ko 3 taon na, ang nakalipas sa isang estate sale at inayos ko mismo. May upuan na para sa 12 tao. Hindi pa ito naging ganito kapuno. Si Sofia, nasa kanan ko. Si Eleanor Vance, sa kaliwa ko. Lola Margaret Torres, na lumipad ulit mula Portland, tinuturuan ng pamangkin kong lalaki kung paano gumawa ng swan mula sa napkin. Si Nolan, nagpuputol ng turkey habang ang kanyang asawa ay naghahanda ng mga side dish. Ang mga anak ni Carla, 8 at 11 taong gulang, nag-aaway kung sino ang magpapasindi ng kandila. Nandito ang pamilya ko, ang pamilyang pinili ko, ang pamilyang binuo ko. Hindi nandito ang mga magulang ko. Hindi pa kami umabot doon. Siguro, hindi na kami aabot doon. Pero habang tinitingnan ko ang lamesang iyon, napagtanto ko ang isang bagay. Naglaan ako ng 20 taon para tangisan ang isang pamilya na hindi naman talaga ako gusto. Ngayon, napapaligiran ako ng mga taong pinili na nandito sila. Pinili na kilalanin ako. Hindi isang bersyon ko, hindi isang prop para sa kanilang imahe, kundi ako. Si Sofia, tumayo para mag-toast. May sinulat ako para kay nanay. Kinuha niya ang isang nakatuping papel. Noong bata pa ako, tinatanong ko kung bakit wala akong mga lolo't lola tulad ng ibang mga bata. Laging sinasabi ni nanay ang totoo na gumawa sila ng desisyon at ang desisyon na yon ay hindi tungkol sa akin. Inabot ako ng maraming taon para talagang maintindihan iyon. Tumingin siya sa akin. Pero naiintindihan ko na ngayon. At alam ko na lahat ng mayroon ako, lahat ng ako, ay dahil hindi mo sila hinayaang tukuyin kami ng kanilang desisyon. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa pamilyang binubuo natin, hindi ang pamilyang kinagisnan natin. Lahat ay uminom. Mamaya, pagkatapos ng mga pinggan at ang mga bisita ay nagkalat na sa bahay ko, umiinom ng kape. Tumayo ako sa bintana ng kusina. Si Sofia lumapit sa akin. Okay ka lang? Tiningnan ko ang anak ko. Ang buhay na ito na binuo ko mula sa mga guho ng lahat ng sa tingin ko ay nawala ko. Oo, sabi ko. Talaga nga. Kung nakikinig ka pa, hayaan mong iwan ko ito sa iyo. 20 taon na ang nakalipas. Ako ay isang 16 anyos na takot na babae na nakatayo sa ulan. Pinapanood ang mga taillights ng sasakyan ng aking mga magulang na nawawala sa kalsada. Akala ko tapos na ang buhay ko. Akala ko wala na akong natira. Nagkamali ako, mayroon akong Jose. Hanggat kaya ko siyang magkaroon. Mayroon akong Lola Margaret na nagbukas ng kanyang pinto kahit hindi niya kailangang gawin. Mayroon akong Eleanor na nakakita ng potensyal sa isang batang ina na walang ibang dala kundi determinasyon. Mayroon akong Sofia na lumaki na alam ang katotohanan at piniling maging matapang sa halip na mapait. At sa huli, mayroon akong sarili ko. Ang bersyon ko na tumigil sa paghingi ng permiso para mabuhay. Kung nasa sitwasyon ka, kung saan ang iyong pamilya ay nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong paliitin ang iyong sarili para maging katanggap-tanggap, na para bang ang iyong halaga ay nakasalalay sa kanilang pag-aproba. Naiintindihan ko, nagdaan na ako diyan. Pero ito ang alam ko na ngayon. Hindi mo kailangan ang kanilang pagkilala para malaman ang iyong halaga. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi paghihiganti. Ito ay pag-survive. At minsan, ang pamilyang iyong binubuo ay mas malakas kaysa sa pamilyang iyong kinagisnan. Ang mga magulang ko, hindi pa rin sila nag-a-apologize. Hindi talaga. Si Ricardo halos hindi na nagsasalita mula nung party.
Si Diane, paminsan-minsan tumatawag at sinasagot ko naman kapag kaya ko. Sina Nolan at Carla, sinusubukan nila. Nagsisikap tayong lahat, pero hindi ako naghihintay na sila ang magbago. Ginagawa ko ang buhay ko, ang buhay na itinayo ko, ang buhay na kinita ko, ang buhay na sa akin lamang. Iyan ay hindi isang happy ending. Ito ay isang tunay na ending. At ang mga tunay na ending, hindi nila kailangan ng palakpak. Kailangan lang nila ng katotohanan. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagkaroon ito ng kahulugan sa iyo, kung nagparamdam ito sa iyo na hindi ka nag-iisa, mangyaring ibahagi ito, i-like, mag-subscribe, at tingnan ang description para sa iba pang mga kwento na tulad nito. Dahil lahat ay karapat-dapat na makita.